Ini-invite ko po kayong lahat para sa pag-aaral ng isang simpleng aralin. Simple lang po ito mga kapatid kasi alam ko na alam nyo na ito. Nadinig nyo na ito ng maraming beses. Itong gusto kong pag-usapan natin. Pero kung gagawin po ninyo mga kapatid, sa ating pakikinig ay idadamay ninyo yung inyong puso. Hindi lang tenga. I-involve ninyo yung inyong puso. Ay tiyak na makakakita po tayo ng mga bagong katotohanan. Mga bagong katotohanan na maidadagdag ninyo sa dati nyo lang alam. Ano po, meron pong bago at bagong biyaya ang Panginoon. Kahit na po ito ay araw-araw nating basahin. Sa pasimula ay gusto kong basahin muna sa inyo ang isang post na nakita ko sa aking pagkagising ng alas 4 ng umaga. Gusto kong reviewin yung isang katatapos na mensaheng ipaglilingkod ko sa inyo ngayon. Biyernes po ng madaling araw, alas 4. Nakita ko ang isang post. Ang sabi ganito. Slide please. Why so many people are not willing to endure? Why so many people are not willing to endure sound teaching? Bakit maraming mga tao, nagwa-wonder po si John MacArthur, bakit maraming mga tao ang parang hindi komportable? Ano po? Parang hindi komportable sa upuan, hindi maka-endure sa sound teaching, hindi mapakali. Pagkaka ang pag-uusapan ay yung mga katotohanan na itinuturo ng Biblia. Sound teaching. May idea lang po ako pero sinyasat ko po ang ilang mga aklat para sa mas malawak pang kahulugan. Ang sabi ganon, sound teaching, gospel truth is proclaimed. Ipinapahayag na po ang katotohanan ng banal na kasulatan, pure. Walang, kumbaga sa gatas ay walang halong banto. Alam niyo yung banto? Ano ba yung banto? Yung ito ang isang purong gatas, haluan mo ng tubig. Walang banto. Not corrupted. In short, right teaching. Ibig sabihin, maayos na katuruan at hindi papilipit. Sabi nga, truth hurts. Ang katotohanan daw po mga kapatid, ito kung minsan ay masakit. Kung minsan ang katotohanan, kaya hindi ma-endure ng marami dahil siguro may sugat na nasasaling. May sugat na nasasaling. Ang katotohanan, pag itinuro po natin, mga kapatid, pag itinuro natin, para itong nagpapainom ka ng gamot sa isang taong may sakit. Ulitin ko. Ang katotohanan, pagka dinala mo sa isang kapatid, ay para ka daw nagpapainom ng gamot sa taong may sakit. Hindi po ba ang gamot, mga kapatid, kalamitan, hindi masarap ang lasa? Hindi ba? Pero dapat mong inumin, dapat mong i-endure para gumaling ka. Para gumaling ka. Sabi po sa 2 Timothy 3:16 and 17, wala po sa PowerPoint, ang lahat ng kasulatan, ang lahat ng nakasulat sa Scripture, ang lahat ng Scripture ay hiningahan ng Diyos. Intindihin niyo mabuti. Ang lahat ng mga kasulatan ay hiningahan ng Diyos. Hindi ho ito basta nasulat lang ng mga tao. Na magagamit sa pagtuturo, sa katotohanan, sa pagsaway sa mga taong pasaway, at sa pagtutuwid sa mga likong gawain. Nagkakaintindihan po tayo mga kapatid. Ang katotohanan daw ay magagamit ito sa pagsasuway, pagtuturo, at sa pagtutuwid sa mga likong gawain. Kung may likong gawain po tayo, mga kapatid, at pagkatapos ay maririnig natin yung katotohanan sinasabi ng Biblia, sana ma-endure natin. Mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, nakahanda po ba tayo mag-endure ng sound teachings ngayong umaga? Amen? Okay. Nakahanda ho ba tayo na habang nag-aaral tayo ng ilang katotohanan mula sa Biblia, sa salita ng Panginoon? Slide, simpleng pamagat. Kakambal ng pag-ibig para sa kambal na sugat.
Hiram na idea po ito nung sermon ni Pastor noong linggo, mga kapatid. Nag-sermon po siya tungkol sa kampal. Ginaya ko na. Sa biglang tingin, siguro sabihin natin, ano ba naman yung title niya? Mukhang madugo. Mukhang madugo kasi puro sugat. Sugat na, dala-dalawa pa. Ang kahulugan, sa literal na kahulugan, sa literal na kahulugan, sugatan. Sino po sa atin ang may sugat ngayon? Hello? Merong may sugat? Sino pa? Iisa lang ngayon ang nagdadalang sugat sa kanyang damdamin? Kung tayo po bilang anak ng Diyos, mga kapatid, ay sugatan. Kung tayo po bilang anak ng Diyos ay sugatan ngayon, saan po tayo huhugot ng kalakasan para ma-endure ang ganitong sitwasyon? Para ma-endure natin ang ganitong sitwasyon. Sugat na pisikal o sugat emosyonal, anumang klase ng sugat, basta sinabing sugat, agony. Agony. Ang sagot po ng ating team sa month na ito, sa buwan na ito, ang sabi nga nun, inner fortitude or inner strength. Kalakasang panloob. Pangloob na kalakasan, hindi physical na kalakasan na galing sa labas. Ulitin ko, ang paghuhugutan po natin ng kalakasan ay inner strength, katulad ng sinasabi ng ating tema this month. Hindi po kalakasan physical o kalakasan galing sa labas. Dahil sa puso po ng bawat Kristiyano, sabihin natin, mga kapatid, hawakan po natin ang ating dibdib. Dito po sa loob ng aking dibdib ay merong isang mahinang puso. Yes, mahinang kasing-kasing. Pero doon ay may naninirahang isang malakas na Diyos. Sa aking mahinang puso ay may naninirahang isang malakas na Diyos na nagsusupply ng lahat ng aking kakailanganing kalakasan sa lahat ng sitwasyon ng ating mga buhay. Sugat number 1. Okay. Number 1 wounds. I-share ko po sa inyo yung isang kwento. Kwento na lang kasi po mga kapatid ay nangyari na. Ano po? Pero nangyayari pa rin ito hanggang sa ngayon. True to life drama po ito mga kapatid. At siguro meron din kayong kakilala o alam na kaibigan ninyo, kung mag-anak ninyo, kung sino man siya, na alam na yung nakadanas na ng ganitong karanasan na isi-share ko po sa inyo ngayon. Alam po ni Pastor ito. Ganito po ang flow ng story. May dalawang magkasintahan. Sweet lovers. Kasi noong pong panahon ni nanay, noong panahon ni tatay, ang ginagamit pong salita sa magkasing irog, malumang panalita, ay kasintahan eh. Ano pa ba ang ginagamit doon? Katipang. Pero nung sa panahon ho namin, noong panahong ako na ang natutong magpa-beautiful eyes. Ano po? Ang tawag po namin doon ay magsyota. Syota, hindi ba? Nung lumipas pa ang maraming mga panahon, ang sinasabi ng mga millennials ngayon, ano? Jowa. 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 Wadyo. Jowa. Hindi mo pwede. Sa tingin pa lang, itong dalawang magkasintahan nito, sweet lovers, sa tingin pa lang, mahal po nila ang isa't isa, lalo na yung lalaki. Ibig kong marinig niyo mabuti itong kwentong ito. Kumbaga ay hindi man sabihin ng lalaki, pero obviously, sa kilos niya at sa trato na ginagawa niya doon sa kanyang jowa, mahal na mahal niya ito. Mahal na mahal ito. Super ganda, pwedeng pag-display. Mga kapatid, wag po ninyong ipagkakamali na pagkakaang isang dalaga o isang babae ay wala pang jowa. Ang ibig sabihin, hindi siya maganda. Ho? No. Meron ho akong kilala sa tabi-tabi dyan. Kasi ang kagandahan naman mga kapatid, hindi lang sa mukha di ba? Sa mukha at sa loob. Meron po akong kilala sa tabi-tabi dyan. Napakaganda niya sa loob at sa labas. In and out, maganda siya. Pero hanggang ngayon, available pa. Bakit kaya? Kasi, mga kapatid,
Hindi ho papayag ang Diyos sa kanyang mga anak na magkaroon ng jowa na basta-basta na lang. Siguro sinasabi, hindi kita bibigyan ng basta-basta na lang na jowa. Kailangan yun talagang maayos. Basta ba dalagang wala pang jowa hindi maganda? No. Don't worry, sabihin ko po sa kanila, God knows what you need, God knows whom you need, and when you need it. Trust Him, ibig sabihin, ayaw lang ng Diyos na bigyan ka ng basta-basta na lang. Mga wala pang jowa, taas ng kamay. Back to the story. Dumating po yung right time na nakita ng lalaki na ready na siya para humarap sa isang responsibilidad para maging isang husband. Para maging isang husband. Nag-propose siya sa kanyang pinakamamahal. Sabi niya, magpakasal na tayo, ready ba? Will you marry me? How katamis? Ano po? Sino ba pwede kong talungin dito? Wala akong makita. Si Ate Luz. Si Ate Luz. Ate Luz, nung sabihin sa'yo ni Kuya Noel, will you marry me? Ano naramdaman mo? O baka naman, sinabi sa'yo ni Kuya Noel, will you marry me? Ano naramdaman? O baka naman ikaw ang nagtanong kay Kuya Noel, nasa dulo ng isang matalim na kutsilo, sinabi, papakasalan mo ko o hindi? Mahirap po yun, kapatid. Sabi ng lalaki, will you marry me? O gaano katamis yun, ganung pangungusap sa pandinig ng isang babae. Nakakita na ba kayo mga kapatid ng ikinakasal na umiiyak yung lalaki? Ako ho, nakakita na. Meron, marami. Si Aga Mulak. Pinanood ko kasal niya kasi paborito ko yung jowa niya. Sorry. Umiiyak na habang sinasabi yung kanyang vow, sabi niya, opo, nangangako po ako sa harap ng Diyos, mamahalin ko siya ng habang buhay, till death do us part. Nakakita na ba kayo? Ako nakakita na. Pero po, itong magjowa na ito, iba, sinagot pa lang siya nung kanyang kasintahan. Sabi, oo, willing akong magpakasal sa'yo. Ay doon pa lamang umiyak na. How much more? Lalo pa kung tinakasal na siguro. Ang sumunod na eksena, araw-araw excited yung lalaki na inaasikaso ang lahat-lahat na dapat asikasuhin. Mga preparasyon, saan ang reception, saan ang church ikakasal, sino ang minister o ang pastor na magkakasal, at sino-sino ang mga member ng entourage, etc., etc. Lahat-lahat ayos na. Ang kulang na lang ay yung aktual na pagkalimbang at pagtunog ng kampana ng wedding bells. Wedding bells will ring so merrily. 2 days na lang wedding day na. Super excited si Romeo. That night, tinawagan siya sa phone ng kanyang fiancé, yung kanyang jowa na mapapangasawa. Ang sabi nung babae, sorry. Sabi nung guy, bakit? Hindi na matutuloy ang kasal natin. Akala niya ipopostpone lang. Bakit? Kailan mo gustong matuloy ang kasal natin? Hindi. Wala nga lang kasalan forever. Hindi nakakibuo yung lalaki. Matagal hindi nakapagsalita. At ang tanging nadidinig ng babae sa kabilang linya ay pawang mga higbi doon sa lalaki. Matagal na hindi. At ang unang-unang lumabas sa bibig niya, nung lalaki, ang sabi niya, kung anuman ang totoong dahilan, hindi na importante sa akin yan. Hindi na importante malaman ko pa para usigin ka. Pero kung yan ang desisyon mo at ang totoong magiging ikaliligaya mo, irerespeto ko ang damdamin mo. Yun ang magiging mahalaga sa akin ngayon. Love means never having to say, I am sorry. I am sorry. Love means never having to say, I am sorry. Nung matapos ang napakaiksi nilang pag-uusap,
Yung lalim ng kanyang buntong hininga, ay, naging kasing lalim at kasing hapdiyo ng sugat na dulot ng sudden romance breakup. Napakalalim at napakahabding sugat, sad adieu. Comment. Kung kayo po mga kapatid, kung isa po sa atin mga kapatid ang nasa ganong sitwasyon, kung sa atin po nangyari ang ganon, imagine, nag-invest ka ng malalim na emosyon, nagplano ka para sa inyong dalawa, walang kasing tapat na hangarin na mamahalin mo siya habang buhay, ng buong puso mo habang buhay. Nag-invest ka ng maraming mahahalagang oras sa preparasyon. Sobrang excited ka sa araw na pinakahihintay-hintay mo. Then few words lang na magpapabagsak sa lahat-lahat. I'm sorry hindi na matutuloy ang kasal natin. Hindi natutulog ang hampana. No ringing of wedding bells. Mga kapatid, bago ko po ako tuloy ang mag-ulap ihirmin ko yung baong tubig ni Ate Aileen. Sandali lang po ito. Thank you. No ringing of wedding bells. Paano mo mai-endure ang ganong realidad, yung ganong kahapding sugat ng damdamin? Paano po natin yung mai-enjoy? Ilan sa paglalarawan o definition ni Paul about true and genuine love ay nakarecord po sa 1 Corinthians 13. Pumili po ako ng ilan. Slide please. Ang sabi po ni Paul, love is patient and kind. Ang pag-ibig daw po ay matiyaga at mabait. Love does not demand its own way. Ang tunay na pag-ibig daw po mga kapatid ay hindi pinagpipilitan yung gusto niya. Ito ang gusto kong mangyari, ito ang gusto ko, hindi. Love is not easily angered. Ang pag-ibig daw po mga kapatid ay hindi basta-basta nagagalit. Nakakita na ba kayo ng isang taong in love at pagkatapos ay napakadaling magalit sa kanyang jowa? Love does not keep the records of wrong. Ang pag-ibig daw po mga kapatid ay hindi ito nag-iipon, inirorolyo niya sa kanyang isipan yung mga maling bagay na pilit niyang tatandaan. At pagkatapos sa isang munting hindi pagkakaintindihan ay isisiwalat niyang lahat doon sa kanyang jowa. Kumbaga sasabihin bayaran mo, utang mo, walang yaka. May mga gano'n na po. Love does not keep any records. Hindi ito nagtatakip, hindi ito nag-iingat ng maraming mga pagkakamali ng kanyang minamahal. Love is always hopeful. Laging umaasa. And lastly, ang sabi nga ni Paul, slide, love endures all things. Ang lahat binabata. Ang lahat, ganyan ang pag-ibig, mga kapatid. Ang lahat binabata. Ang lahat tinitis. Love endures all things. Why? Bakit nakakayanan natin na ma-endure kahit gaano kahabding sugat? Dahil sa pag-ibig at mga pangakong kalakasan na galing sa Panginoon. Ulitin ko, bakit tayo nakapag-i-endure? Dahil ito po ay sa pag-ibig at mga pangakong kalakasan na galing sa Panginoon. Wala pong panggagalingan ang kalakasan kundi sa Panginoon. Ang sabi niya, do not be dismayed. Huwag kang manlupaypay, huwag kang manghina, dahil sa ako ang Diyos mo. Ang sabi po ni Yahweh, dahil sa ako ang Diyos mo at dahil sa ako ang Diyos mo, mahal kita. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you in times of your great distress. Sa panahon na talagang napakalalim ng inyong mga sugat. Ang Diyos na nagpapagaling sa atin, ibig ko pong marinig ng bawat isa, ang Diyos na nagpapagaling sa atin, alam niya kung nasaan at anong klaseng sugat meron tayo. Anong klaseng sugat mo ngayon, mga kapatid?
Titiyakin ko po sa inyo, mga kapatid, walang klase ng sugat o pain o agony na hindi kayang pagalingin ng kanyang pagmamahal. God's love heal all kinds of wounds. Wala hong kirot, walang agony, walang sugat na hindi pwedeng pagalingin ng pag-ibig ng Diyos na naranasan natin sa ating mga buhay. Agree kayo? Sabihin nga po ninyo amen. Ang Diyos na nagmamahal sa atin, alam niya kung ano ang dapat gawin. Ipaubaya po natin sa Kanya yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, ng mga bagay na hindi natin kayang solusyon. Hindi po nagkakamali ang Diyos kahit kailan. Magtiwala po tayo, mga kapatid. Okay, balikan natin si broken-hearted. Makalipas ang ilang araw, sabi kasi ni Paul, love is always hopeful. Umaasa pa rin siya na baka magbago pa ang isip at ipatuloy ang kasal. Aba, bigla siya tinawagan ng kanyang ex na ngayon. Hindi niya na jowa, ex. Ang tawag doon, di ba, ex, di ba? Ex. Excited siya kung ano sasabihin. Yung pala, para madagdagan lang yung hapdi ng sugat niya na hindi pa naghihilom. Medyo ilang araw pa lang yung hapdi ng sugat niya. And to add insult to the injury, ang sabi po sa kanya, pinakiusapan siya nito na kung po pwede, ang sabi niya, baka pwede ikaw na kumanta doon sa kasal namin ng mapapangasawa ko. Naku, ang hirap noon. Di ba? Baka pwede ikaw na kumanta doon sa kasal namin ng mapapangasawa ko. Ayun pala ang rason. Ayun pala ang dahilan kung bakit siya tinalikuran na lang ng basta-basta ng kanyang ex. Two-timer pala. Two-timer pala. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, huwag kayong kaingat po kayo. Ang Panginoon, pag siya pumili, the best. Dagdagan ko po yung kwento. Ano po? Dadagdagan ko lang ng kwento. Halimbawa, kayo po ang nasa ganung sitwasyon. Halimbawa, kayo ang nasa ganung sitwasyon. Pinakiusapan kayo, pwede ba ikaw na kumanta doon sa kasal namin? Ano kakantahin mo? Wala ho ako maisip na talongin eh. Halimbawa, si pastor lang ang kaya ko nito eh. Halimbawa, pastor, kung halimbawa lang naman, kayo ang nasa ganung sitwasyon, hindi ito, pinakiusapan ka ng ex mo, pwede ba ikaw na kumanta sa kasal namin? Ano kakantahin mo? Kuya Nonoy, ano kakantahin mo? Ha? Ano? Namimili po ako, napakasakit Kuya Eddie o kaya ay pusong bato, baka pusong bato. Napakasakit, Kuya. Alam nyo, ako yon ang kakantahin ko. Gagayahin ko yung payo ni Andrew eh. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit, mahalin mong tunay. Okay yun. Kasi pag pangit, ay walang aagaw nito. Di ba? Sino? Bakit mo na may wala, biro lang po yan, mga kapatid. How do we endure affliction with comfort? Slides. How do we endure afflictions with comfort? Paano daw natin madadala, may-endure ang mga sugat sa buhay natin na meron tayong comfort? May napili pong ako, isa sa magandang dahilan para sa itinuturong ng Biblia kung paano tayo magkakaroon ng comfort pagka tayo ay sugatan. Babasahin ko po sa inyo kung saan ko nakita. Slide please. Ang sabi po ng salmista, remember your promise to me, Lord. Panginoon, natatandaan mo ba yung pangako mo sa akin? It is my only hope. Pag-asa ko yan. Your promise revives me. Pinapanauli po nito ang aking buhay na nasaktan. It comforts me in all my affliction. It comforts me in all my affliction. Tatanungin ko kayo, mga kapatid, sa palagay nyo ba ikagagalit ng Diyos kung ipinaalala natin sa Kanya yung mga pangako niya sa atin, nung Kanyang mga salita? Pribilehyo po natin iyon, mga kapatid. Wag po nating ikabahala.
Pribilehiyo po natin na maituturo mga kapatid na sabihin, i-quote, ipaalala sa Diyos yung kanyang mga pangako sa atin sa panahon na tayo ay nakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Naniniwala ako na mas gugustuhin ng Diyos. Naniniwala po ako na gugustuhin ng Diyos ang ganun dahil ito'y pagpapatunay na tayo po ay hindi nakakalimot. Lagi nating binubulay-bulay yung kanyang mga salita na may kasamang pangako, lalo na sa panahon na tayo ay sugatan. Lalo na tayo sa panahon tayo. Pwede po nating sabihin sa, Lord, may pangako ka sa akin, ha? Yun po ang eksaktong sinabi ng salmista. Ang sabi niya, remember your promise to me, Lord. Remember your promise to me. Your promise revives me and comforts me in all my affliction. Anong sugat meron ka, kapatid? Malalim ba? Napakahapdi ba na halos hindi mo ma-endure? Sabihin mo sa Panginoon. Meron po tayo. Huwag natin kalilimutan, mga kapatid, meron po tayong Diyos na pagsusumbungan. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi ko nakakalimutan ang mga promise mo sa akin. At alam ko, hindi mo rin ito nakakalimutan. Amen? Hindi po nakakalimutan ang Diyos. Maganda kung bagamat ito ipinaalaala natin sa Kanya, hindi po ito nangangahulugan nakakalimutan ang Diyos, kundi malapa, ipinakikita natin na tayo man na hindi rin nakakalimot sa mga bagay na ipinapangako sa atin ng Diyos. Ang reminder po sa atin, I will strengthen you, I will uphold you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand in time of your great distress. Sa panahon na talagang ikaw ay puspos ng mga sugat, ang Diyos ay pag-ibig. God is love. At kung ang Diyos ay pag-ibig, nakakatiyak po tayo na wala siyang nanaisin para sa atin na mga totoong nagmamahal sa Kanya, kundi ang pinakamabuti para sa akin. He will always think for our highest good, no matter what. No matter what. May nagtanong po ng ganito. Kapatid, mag-endure kayo ng konting gutom ngayon, ho? Mag-endure. Konti lang naman. Hindi naman kayo masyadong malilipasan ng gutom. May nagtanong po ng ganito, bakit yung iba maka-Diyos, pero hindi makatao? Meron bang ganon? Meron bang ganon? Maka-Diyos, pero hindi makatao? Posible ba, mga kapatid, ang isang tao na nagsasabing maka-Diyos, pero hindi makatao? Ang sabi po ni Rick Warren sa kanyang aklat, Christian life is a matter of relationship. Ang buhay Kristiyano daw po ay naka-involve ang pakikipagrelasyon. Una, ang relasyon natin sa Diyos at ang relasyon natin sa ating kapwa. Yan ho ang symbol ng cross. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Evaluate po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Evaluate po. Yes, now. Evaluate po natin ang ating mga sarili. Huwag po tayong mahihiya. Kamusta po ang relasyon natin sa Diyos? At kamusta ang relasyon natin sa ating kapwa? Kamusta ang relasyon natin sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa loob ng ating spiritual family? Sa liwanag po ng sinasabi ng kanyang mga salita, imposible na ikaw ay maging maka-Diyos, pero hindi ka makatao. Imposible na kapag katotoong ang isang tao ay nakakonekta sa Panginoon, ay hindi ka magiging loving kahit na nga sa mababag degree ng pagmamahal Kristiyano. Loving ba tayo, mga kapatid? Medyo sikahin nyo nga yung katabi nyo. Loving ka ba? Kung ano yung katabi mo, pink na pink kayo eh. Loving ka ba? Ang standard na sukatan o ebidensya na tayo nga ay totoong nagmamahal sa Diyos ay hindi po yung kasipagan natin sa gawain ng Panginoon.
Kumbaga, importante po yun. Yes, dapat po na maging masipag tayo sa gawain ng church, sa gawain na nauukol sa Panginoon. Opo, maging masipag tayo sa gawain ng Panginoon, pero dapat ay hindi nakakalimutan ang matamis na bunga nito. Ano ang matamis na bunga nito? Doing good to others is the fruit of loving God. Mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo din ang kapwa mo. Hindi po pwedeng papaghiwalayin yan. Magkakambal po yan na hindi pwedeng mawala o mahiwalay ang isa. Kung mahal mo ang iyong kapwa pero hindi mo naman mahal ang Diyos, kumbaga ay hindi ang pagmamahal sa Diyos ang nag-uudyok sa iyo para mahalin mo ang iyong kapwa. At tiyak na darating yung time o sandali na mapapagod ka, magsasawa ka, magiging boring na sa iyo ang gawang magmahal sa iyong kapwa. Kung hindi rin lang pag-ibig ang nag-uudyok sa atin, mga kapatid, para mahalin natin ang ating kapwa, kasasawaan po natin ito, kapapaguran po natin ito. Napakaraming kaparaanan o pagtatangka na ginawa ang mga tao para ipakita na sila ay makadiyos. Maraming kaparaanan ipilit na ina-accomplish, ginagawa ang tao para ipakita sa kanilang mga kapwa-tao na sila ay makadiyos. Sana po ay huwag makaupende sa ilan, pero ito po ang inabutan ko at ito po, ganito po ang kinagisnan ko. Endure the sound teaching, don't get offended. Yung iba, sabi nga nun, noong panahon namin, noong panahon pa ng aking mga magulang, yung iba, lumalakad ng paluhod. Natatandaan niyo yun? May mga tao kasi na makikita mo, ako madalas ako makakita noon, na lumalakad ang ginagamit na panghakbang ay tuhod. Magmula doon, papunta dito. Malapit yan. Paano kung sa San Agustin ka maglalakad ng gano'n? Napakahaba, no? Di ba? Iniikot ang mga simbahan. Iniikot ang mga simbahan. Lunes, nasa Manila Cathedral. Nakikipag-gitgita, nakikipagbalyahan sa paghatak sa lubid sa Quiapo pag birthday ni Kuya Brian. Ano ba birthday ni Kuya Brian? January 9? O hindi ba? Alam niyo January 9? Pista ng itim na Nazareno. Marami yung nakikipagpapakita. Makadiyos ako. Makadiyos ako. Pag Miyerkules, nasa Baclaran. Pag Huwebes, nasa St. Jude. Biyernes, nasa Quiapo. Dati yung iba nag-aanyong seryoso. Yung iba para ipakita na sila ay seryoso, na sila ay makadiyos, na sila ay banal, nag-aanyong malungkot na parang hindi makabasag pinggan. Alam niyo mga kapatid, yung bang pinalulungkot na ang mukha para sabihin, ang banal mo naman. Laging seryoso ang mukha na hindi mangiti. Kasi iniisip nila na mas seryoso ang mukha mo, mas malungkot ang mukha mo, mas mukha kang banal, mas mukha kang makadiyos. Ang problema, wala namang concern sa kapwa. Ano ang saysay noon? Sabi nga, mga panglabas na kabanalan, pero hindi makita ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa kanilang buhay. Hindi makita ang katotohanan at kapangyarihan ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang sabi po sa John 4:7 and 8, alam natin ito, kinakanta natin, John 4:7 and 8. Ang sabi nga, dear friends, slide please. Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Ang pag-ibig ay mula sa Panginoon. Anyone who loves is a child of God and know God. And anyone who does not love does not know God, for God is love. Sapagkat ang Diyos ay, kung hindi ka marunong umibig, hindi mo kakilala ang Diyos. Hindi natin totoong nakikilala ang Diyos, mga kapatid, kung kahit na konting pag-ibig sa ating puso, ay wala tayong madama sa ating mga kapwa. Sa talatang ito, ang identity ng isang tunay na anak ng Diyos ay kung siya ay marunong magmahal. Anong klaseng pagmamahal? Pagmamahal na katulad ng pagmamahal na ipinadama sa atin ni Jesus.
Katulad ng ginawang pagmamahal ni Jesus sa bawat isa sa atin. Paano ba tayo minahal ni Jesus? Love like Jesus. Magmahal po tayo, mahalin natin ang ating kapwa, mga kapatid. Katulad ng ipinadamang pag-ibig ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Wala nang higit pa ron. Ang ibig sabihin, mga kapatid, anuman ang iyong church membership, listen. Anuman ang iyong church membership, kahit magpalipat-lipat ka man, kahalap ng perfectong simbahan at pastor. Kahit magpalipat-lipat ka man ng simbahan, kahit magpalipat-lipat ka man ng simbahan at maghalap ka ng isang perfectong pastor, na ang standard mo ay yung mangyari, ang gusto mo sa ikinikilos ng iyong manggagawa. No. Kumbaga, pero kung binabaliwala mo naman ang utos na magmahal, ano ang katwiran mo? At ang katwiran mo ay masipag ka naman sa gawain. Active naman ako eh. Bawat program ng church, sinasamahan ko naman. No, kumbaga, not counted. Walang halaga. May isang author po ng libro nagsabi ng ganito, life minus love equals zero. Nothing. Walang kabuluhan ang isang buhay na hindi marunong magmahal. Sabi po ng talata, anyone who does not love does not know God, for God is love. Sugat number 2. At syempre mga kapatid, ang kakambal ng pag-ibig o pagmamahal ay yung pagiging maawain. Pagka mapagmahal ka, hindi po pwedeng hindi ka maging maawain, magkakambal po yan. Sa English, ang sabi nga, compassionate, merciful. Isang tanong pa, sino sa atin ang maawain? Taas ang kamay. Thank you. Pakinggan nyo, importante po, sabihin mo nga sa katabi mo, maawain ka ba? Noy, pakikalabit mo nga si Pogi. Ikaw, Pogi, pakikalabit, maawain ka. Dalawa na tayong maawain. No, kung hindi ka maawain, remember mga kapatid, ang sabi po, nilikha tayo ng Diyos, nakawangis niya, we are created in God's image. Ano ba ang image ng Diyos? Mapagmahal, maawain. Kung tayo po mga kapatid ay inutusan ng Diyos na magmahal, hindi naman niya iuutos sa atin ang isang bagay na wala tayong kakayahan para marunong po tayo kasi wawangis po tayo ng Diyos. Ano ba ang wangis ng Diyos? May will. Ikaw ay isang persona. May will. May kakayahang mag-isip. May kakayahang magmahal. Diyan po ako amazed mga kapatid sa pagkakalikha sa akin ng Diyos na ako ay marunong magmahal. Bakit? Masarap naman talagang magmahal eh. Hindi nyo ba na-enjoy mga kapatid ang pagmamahalan sa loob ng church? Enjoy ninyo. Masarap po ang magmahal. Mahal ko po kayo. Kung hindi ka maawain, ibig sabihin, malupit ang puso mo. Hindi ba? Ang ibig sabihin, kung hindi ka maawain, ibig sabihin, malupit ang puso mo. Hindi ka nagtataglay ng pusong katulad noong kay Jesus. Natutuwa ka kung may kakilala ka na nagdurusa. Parang ganon. May matinding ini-endure, may binabatang hirap sa buhay, lalo na kung yung taong sugatan ay niisip mo na siya ay makasalanan. Sinasabi ng loob natin, mabuti nga sa kanya yan. Dapat sa kanya kasi makasalanan siya. Yun ang palo at parusa sa kanya ng Diyos. Yung bang may lihim tayong tuwa, pag may nakikita tayong isa sa ating mga kapatid na medyo may binabatang hirap. Mga kapatid, siguraduhin lang po natin, mga kapatid, na sa ating, na kapag nagparatang tayo ng ganyan sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, siguraduhin lang natin na hindi natin ginagamit na excuse ito para huwag natin siyang tulungan.
Ganyan po nagiging kalupit ang puso ng maraming mga tao pag nag-iisip sila sa kanilang sarili na sila ay malinis, kapag nag-iisip sila sa kanilang mga sarili na sila ay matuwid. Ganyan po nagiging kalupit ang puso ng maraming mga tao. Don't you worry, malapit na po tayo. May eksaktong pangyayari o parable na ikinuwento po ang Panginoong Hesus tungkol sa kawalang habag at pagpapakita ng kawalang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa. Kung meron po kayong dalang banal na kasulatan, mag-focus po tayo sa Lucas chapter 10 verses 25 until 37. Thank you po. Meron pong tatlong main character sa parables. Alam na po natin itong kwentong ito. Luke 10:25-37. The priest, saserdote, the Levites, ang mga Levita, and the despised Samaritan. Pag sinabi pong Samaritano, mga kapatid, sila yung mga taong kinasusuklaman ng mga Hudyo. Sila yung mga taong kinasusuklaman ng mga Hudyo. Kung gusto mong masira ang araw ng isang Hudyo, sa panahon ng Biblia, ay yung may makasalamuha sila o may makita na isang Samaritano. Inaalipusta, kinukutsa-kutsa at hinahamak-hamak ng mga pure Jewish people ang lahing ito na ang turing nila ay hybrid. Yung hybrid, pag ginamit mo sa tao, panghayop po yung hybrid eh. Ang trato nila ay marumi. Marumi ang trato nila sa mga Samaritano. Mag-exposition po tayo ng konti. Isang araw, si Jesus ay nilapitan ng isang expert sa religious law. Dalubhasa sa kautusan ni Moses na letra por letra ay pilit na sinusunod ng mga Hudyo. Ganyan po sila. Nagtanong siya para hindi matuto, kundi para subukan at ihambing sa kanyang pagiging isang dalubhasa ang kaalaman ng karpinterong ito na nagtuturo sa mga sinagoga. Lumapit po ang isang expert of the law, isang dalubhasa sa kautusan, hindi po para magturo, hindi po para matuto, kundi subukin niya ang Panginoon. Tignan niya kung hanggang saan ang talino nito. Itong karpinterong ito na nagtuturo sa mga sinagoga, ikumpara yung kaalaman ng Panginoon sa kanyang kaalaman ng isang eksperto sa kautusan. Ang tanong kay Jesus ganito, Teacher, ang sabi ng lalaki, ang sabi ng dalubhasa, what must I do to inherit eternal life? Ano ang gagawin ko para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? At dahil ang nagtanong ay dalubhasa sa kautusan, sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang tanong din ayon sa kanyang expertise. Rhetorical ang ginamit na tanong ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya, you know the law of Moses. Alam mo ang kautusan. How do you read it? Ano ang mababasa mo doon? Pansinin niyo mga kapatid yung word na ginamit ng Panginoon. How do you read it? Ano ba ang mababasa mo doon? Kumbaga mga kapatid, pinare-recite po sa kanya ni Jesus yung letra por letra ang nakasulat sa Deuteronomy 6:5 at Leviticus 19:18. Pwede niyong konsultahin ang inyong mga Biblia. Sumagot ang lawyer ng walang kagatol-gatol. Nag-recite siya, ang sabi niya, love the Lord with all your heart, love the Lord with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Ibigin mo ang Panginoong Diyos mo ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. And love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong mga sarili. Right? Ang sabi ng Panginoong Jesus. You have answered it correctly. Do that and you will live. Doon pa lang medyo may pagkasukol na yung expert sa kautusan. Sabi po. Pero may follow-up question po yun. Yung dalubhasa na masatisfy at ma-justify yung kanyang naging situation. Ang sabi po niya, ang follow-up question niya ganito.
Ay, who is my neighbor? Sino ang kapitbahay ko? Sino ang kapwa-tao ko? Maganda yung follow-up question, mga kapatid. Narinig nyo? Sino ang aking kapwa-tao? Sino ang aking? Who is my neighbor? Mga kapatid, angkinin po natin sa ating mga sarili yung tanong na, sino ang aking kapwa-tao? Sino ang aking kapitbahay? Ang kapitbahay ba natin ay yung manager ng bangko na nasa sa kabilang street? Yung manager ng bangko? Ang kapwa-tao ba natin ay yung presidente ng malaking kumpanya na nakatira sa subdivision na tinitirhan ninyo? Pero yung janitor sa isang building na nangungupahan lang, hindi mo na itinuturing na kapwa-tao mo? Hindi nyo na kapitbahay? Si Aling Rosario ba na tindera sa palengke ay hindi mo na neighbor? Sinagot po ni Jesus yung follow-up question ng lawyer, this time hindi na sa pagtatanong, kundi sa pamamagitan ng isang kwento, isang parables. And I'm sure, alam na po natin ito. Familiar na familiar sa ating lahat. Ang mabuting Samaritano. Kinuwento po ni Jesus, sabi niya, may isang lalaking Hudyo na traveler. At sa kanyang paglalakbay from Jerusalem down to Jericho, ay tinambagan siya ng mga tulisan. Rebel-infested pala, NPA-infested pala yung daan na kanyang pinili para maglakbay. Tinambangan siya ng mga tulisan. Binugbog, pinaghahambalos, hinubaran at kinuha ang kanyang mga gamit at iniwang nakahandusay sa daan, duguan at halos wala ng buhay. Half dead. Habang nakahandusay doon sa kalye, ilang sandali ay dumating ang isang sacerdote, ang isang priest, taong simbahan. Kumbaga hindi ho taong simbahan dito sa Lily of the Valley, taong simbahan dito sa Somewhere. Ang ginawa ng priest, ang ginawa ng sacerdote, nung makita na may nakahandusay sa kalye, ang ginawa niya ay lumihis, pumunta sa kabilang side ng kalye at nilampasan yung taong nakahandusay. Hindi man lang inalam kung ano yun o kung sino yun. Marahil, wala siyang pakialam. Marahil, nagmamadali papuntang simbahan para magturo, ceremonial law. Maya-maya ay dumaan naman ang isang Levita, assistant to the priest, kumbaga sa atin, MA. Ano po, ang principal role po ng Levita sa templo ay kasama yung pagpapaawit during temple service. Yung pala mga Levita, ang isa sa mga duty, ano ba ito? Praise and worship pala yan. Leader pala ng praise and worship ang mga Levites. They also serve as a teacher. Sunday school teacher pa. Lumapit siya ng bahagya, tinignan ng bahagya, at pagkatapos, ay lumihis din ang daan. Wala din po siyang ginawa. Bakit kaya parehong hindi huminto yung dalawang workers ng simbahan, yung dalawang workers ng templo? Maybe they are on their way to the temple to perform their duty. Siguro nagmamadali sila para i-perform nila yung duty nila sa loob ng simbahan. Baka madamay pa sila. Baka malit sila sa service dahil ang unang konsiderasyon nila ay mas mahalaga ang duty nila sa templo kaysa sa taong nasa panganib ang buhay na nangangailangan ng tulong. Then came along the despised Samaritan. Ang lahing hinahamak-hamak, kinukutya-kutya. And when he saw the man, he was moved by compassion. Sabi nga, ipinagdurugo ng kanyang puso na makita ang kapwa-tao na sugatan. His heart bled. Ikinasugat ng kanyang puso ang nakitang mga sugat ng kanyang kapwa. How are we, mga kapatid, pag nakakakita po tayo ng ating mga kapatid na sugatan? Among the three, ito lang Samaritanong ito ang nakahandang tumulong. He alone is prepared and willing to help. He was moved by compassion. Why?
Why? The love of God was in his heart. Sabi ganon. Ang sabi po ng komentaryo ni Tony Campolo, ang lalaking ito ay may pusong katulad ng puso ni Jesus. Ang lalaking ito ay may pusong katulad ng puso ni Jesus. Tumitibok ang pusong ng lalaking ito katulad ng pagtibok ng puso ni Jesus. Napakaganda po ng lyrics ng isang worship song. Ang sabi, Lord, break my heart, what break yours? Break my heart, what break yours? Na maging kalungkutan din ang puso natin, mga kapatid. Ang mga bagay na nagpapalungkot sa puso ng Diyos. Maging kalungkutan din ang puso natin, mga kapatid, yung mga bagay na nagpapalungkot sa puso ni Jesus. Kaya ang kanyang ginawa, hinugasan, binuhusan ng alak at langis ng olibo ang kanyang mga sugat. Gamit pong pang first aid yung alak at ang alak at langis ng mga panahon, nung unang panahon, kapatid. Isinakay niya sa kanyang sasakyan at dinala sa isang inn sa pinakamalapit na tuluyan. Ipinagtagbilin sa hotel management ang kanyang kalagayan. Ang sabi, pakiasikaso niyo naman ang lalaking ito at lapatan ninyo ng lunas ang kanyang mga sugat. Nagbigay ng paunang bayad at kinabukasan, bago siya mag-check out ay kinausap ang front desk. Ginagamitan ko ng contemporary yung lengguwahe para mas lalo nating maunawaan, mga kapatid. Nagbigay ng paunang bayad at kinabukasan bago siya mag-check out ay kinausap ang front desk at sinabi, kung ano man ang maging kabuuang gastusin, kung ano man ang maging kabuuang gastusin, room rate and incidentals ng lalaking kanyang tinulungan, charge it to my account. I-charge ninyo sa account ko. Ganun ang lalaking ito na mahusay ang credit standing. Otherwise, hindi naman siya papayagan ng hotel. Tanong, patapos na po tayo, mga kapatid. Alam ba ng Samaritanong ito kung masama o mabuti ang kanyang tinulungan? Alam ba ng Samaritanong ito kung masama o mabuti itong taong kanyang tinulungan? Perhaps hindi first time niya nakita. Perhaps first time niya ito nakita. And it doesn't matter to him. He don't mind. Mabuti man o masama, walang problema sa kanya. Pag tumulong ba tayo, mga kapatid, kailangan pa natin usasain. Mabait ka ba? Masamang tao ka ba? Alam ba ng Samaritanong ito kung worth ba na tulungan ang taong ito? Hindi. Hindi alam ng Samaritanong ito kung dapat tulungan ang taong ito. Basta ang alam niya, ang lahat ng tao ay worth na tulungan. Wag po tayong namimili, mga kapatid. Lahat ng tao worth na tulungan. Alam ba ng Samaritanong ito kung kaya siyang bantihan o bayaran ng taong ito in case na gumaling na siya? Ay hindi. Basta't ang alam lang niya, inilagay siya ng Diyos sa isang posisyon na kaya niyang tumulong kahit kailan, kahit saan, at kahit kanino. Yan po, mga kapatid, ang huwag na huwag nating isipin na ang motibo ng ating pagtulong ay dahil alam natin na may tulong na ibabalik sa atin. Kung hindi man tayo gantihan ang ating tinutulungan, kung sakaling magtagpo muli ang ating landas, may Diyos naman sa langit na hindi natutulog na nakakaalam ng laman ng ating mga puso. Ulitin ko, kung sakaling hindi man tayo gantihan ng mga taong ating tinulungan, mayroong Diyos sa langit na nakakaalam ng laman ng ating puso at motibo ng ating pagtulong. May isang maliwalag sa puso at isipan ng Samaritanong ito na yung kanyang ginawang pagtulong ay hindi naman ito makakapagpabago ng kanyang status sa buhay at sa lipunan. Alam ng Samaritanong ito na yung kanyang ginawang pagtulong sa lalaking ito na hindi niya naman kakilala, hindi naman ito makakapagpabago ng status niya sa lipunan na kanyang ginagalawan. Samaritano pa rin siya nakukutya-kutyain at hahamakin ng mga Hudyo. Pero ang kanyang puso't isipan ay nakapokus doon sa sitwasyon na meron siyang kapwa-tao, meron siyang neighbor na nangangailangan ng tulong. At nakahanda siyang tumulong sa abot ng makakaya niya, no matter what. No matter what. Kaya ang sagot sa mga tanong na nabanggit sa itaas,
Hindi niya alam. Pero bakit nagawa niyang tulungan? Ang taong hindi naman niya kakilala, hindi niya naman alam kung mabuti o masama. Hindi naman niya alam kung mababayaran siya nito pag gumaling na. Ang maliwanag na sagot, love, love. Pag-ibig at ang kakambal ng pag-ibig ang pagiging maawain sa kapwa. Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat kung maibigin tayo, maawain tayo, magkakambal po yan. The only God reason is love. Our love for God and our love for neighbor. Yan po ang krus. Mula po sa isang na author, ang sabi nga, doing good for others is not a duty. Hindi po ito katungkulan. It is a joy, it increases your own health and happiness. Nakakapagpaligaya. Subukan ninyo mga kapatid. Pagsasalita sa sarili kong karanasan, nakakapagpaligaya ang tumulong sa kapwa. Ang sabi po ng Panginoon doon sa lawyer, go and do likewise and not the otherwise. Kaya kung binibless po tayo ng Panginoon, mga kapatid, listen. Kung binibless po tayo ng Panginoon ng labis, sobra-sobra sa ating pangangailangan, ang ibig sabihin noon ay nilalagay tayo ng Diyos sa isang posisyon na kaya nating tumulong sa ating kapwa sa panahon ng kanilang matinding pangangailangan. Binibless tayo ng Panginoon, hindi ba? Huwag pong wala sa atin yung isipan na, kaya ako binibless ng Panginoon sapagkat nilalagay niya ako sa isang sitwasyon na kung dumating ang isang pagkakataong katulad dito, makita kong sugat ang aking kapatid. Hindi ko sasabihin, yan ang bagay sa'yo. Yan ang bagay sa'yo. Hindi ko gagamitin excuse. Sasabihin natin makasalanan ka para huwag lang natin siyang tulungan. No. Maging sensitibo po tayo, mga kapatid. Pagka nararamdaman nyo na kinakatok ng Diyos ang inyong mga puso para sagutin ang prayer ng ating kapwa, gawin po natin na walang anumang selfish agenda. The best use of our blessings is to share it with others who are in need. Blessing sa atin pong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.